Hello po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Delton. At ang kapatid ko namang Pipe ay si Ate Esmeralda. Dalawa lang po kaming magkapatid. Mas matanda sa akin ng 3 taon si Ate Esmeralda. Ang edad niya ngayon ay 27. Pero may kakulangan siya sa pag-iisip at medyo nahihirapan magsalita ng diretsyo. Pautal-utal lang kaya binansagan siyang Esmeng Pipe sa lugar namin. More on senyas lang at konting pagsasalita. Dahil magkapatid kami kaya nasanay na ako sa kanya at naiintindihan ko rin kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang tatay namin mula nang mag-Saudi ay hindi na po bumalik. Sabi ni Mama, may pamilya na raw sa iba. At si nanay naman, kinuha na rin sa amin ng Panginoon. 2 taon na ang nakakaraan. Kaya ako at si Ate Esme na lang ang naiwang magkasama sa bahay namin. Dahil ako na lang ang tanging maaasahan ng ate ko na kakalinga sa kanya, kaya naman no choice ako, kundi ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanya. Sir Neb, aminado ako na naging mahirap sa akin para gawin yon. At may mga pagkakataon talaga na gusto ko na lang layasan si ate. Kasi naman, bukod sa kakulangan sa pag-iisip, si Ate Esme ay maraming nakikitang hindi pangkaraniwan. Minsan bigla na lang siyang may ituturo sa akin. Nakatayo raw sa pintuan namin. Minsan may inaalok siyang kumain kahit kami lang naman 2 ang nasa mesa. Napapailing na lang ako at kinukumbinsi ang sarili ko na ganun lang talaga siya. Dati kasi hindi ko masyadong ramdam yung hirap ng pag-aalaga kay ate dahil nandiyan naman si nanay para sa kanya. Si nanay ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ni ate. Eto nga Sir Neb ang ikukwento ko sa inyo na isa sa mga nakakatakot na karanasan namin ni ate. Nabanggit ko na sa inyo na minsan ay hindi normal ang mga nakikita ni ate. At si Ate Esme, hindi siya yung tipo ng ibang gaya niya na nagkukulong lang sa bahay. Lagi siyang lumalabas. Sinusubukan makihalubilo sa kung sino mang abutan niyang tambay. Kahit hindi nila siya naiintindihan. Binabantayan ko nga kasi madalas ay napapagtripan siya ng mga bata. Isang hapon habang nakatambay kami sa tindahan ng tiyahin ko, dumaan yung babaeng bagong lipat sa lugar namin. Hindi pa naman siya katandaan. Siguro nasa 40 anyos. Tinignan ni Ate Esme yung babae. Yung tingin ni Ate Esme parang nagtataka. Tapos nakakunot yung noo niya. Sinundan talaga niya ng tingin hanggang sa makalampas sa amin. Tapos Sir Neb, sumenyas sa akin. Ang sabi niya, aswang daw yun. Sabay turo pa doon sa babae. Nagulat ako sa sinabi ni Ate Esme. Sinaway ko agad siya. Buti na lang at hindi siya naiintindihan nung iba pang nakatambay sa tindahan. Inaya ko na siyang umuwi. Habang pauwi kami, panay pa rin ang lingon niya doon sa babae at paulit-ulit na sinesenya sa akin na aswang daw yon. Manghangain daw yon ng mga tao. Medyo natakot ako pero mas pinili kong huwag siyang paniwalaan. Makalipas ang ilang araw Sir Neb, umugong ang balita sa lugar namin na meron daw aswang. May mga natagpuan daw kasing mga bangkay ng hayop sa gubat. Wakwak daw yung dibdib at yung isa naman ay sa gilid ng highway natagpuan. Ganoon din daw, wala yung mga lamang loob. Naalarma nga yung mga residente sa lugar namin, lalo na nga yung mga may alagang hayop. Makalipas pa ang ilang araw ay may mga nababalita na rin na nawawalang tao sa lugar namin. Kaya dumoble pa yung takot ng mga residente. Dahil doon, binilinan ko si Ate Esme na huwag munang maglalabas. Dahil nga delikado, baka nga totoo ang sinabi niya na aswang yung babaeng bagong lipat sa lugar namin. Kasi, tiyempo naman na paglipat nun ay kumalat nga yung balita tungkol sa pagsalakay ng aswang. Hindi ko alam Sir Neb na hindi pala nakinig sa akin si Ate Esme. Nakaidlip ako sa sala. Nung magising ako, wala na siya sa loob ng bahay namin. Lumabas pa rin siya. Lumabas agad ako para hanapin siya syempre. Pinagtanong ko pa siya sa mga kapitbahay
kasi wala siya sa tindahan na madalas niyang tambayan. May nagsabi sa akin na nandun daw si Ate Esme sa bahay nung bagong lipat naming kapitbahay. Kinabahan ako. Nagmamadali yung mga paang pinuntahan ko siya ron. Hindi naman yun kalayuan sa bahay namin. Nasa kabilang kanto lang. Malapit na ako ron nang makasalubong ko si Ate Esme na tumatakbo. Nung makita niya ako, yumakap agad siya sa akin na parang takot na takot. Sabi niya, nakita raw niya kagabi yung aswang. May kinain daw na tao. Tinanong ko naman siya kung bakit niya pa pinuntahan. Sinenyas niya na gusto raw niyang patayin yung aswang. Pero natakot daw siya kasi kakainin din daw siya nito. Sa pagitan ng utal na pagsasalita at pagsenyas ay malinaw kong naintindihan ang sinabing yon ni Ate Esmeralda. Kaya inakay ko na agad siya pauwi. Habang pauwi ay palinga-linga si ate at panay ang lingon. Baka raw masundan kami nung aswang. Pinakalma ko siya at sinabi ko na wala siyang dapat ipag-alala kasi hindi naman siya makakain ng aswang kapag kasama niya ako. Dahil sa sinabi ko, kaya medyo kumalma siya. Nung makauwi na kami, ay napansin kong mayat maya pa ring sumisilip sa bintana si Ate Esme. Tapos sinabihan niya ako na ilak kong mabuti yung pinto. Pati tuloy ako natakot na. Paano kasi kung totoo ang sinasabi niya na aswang nga yung babae? Minwestra pa niya sa akin yung itsura. May dugo raw sa bibig. Naglalaway din tapos may pangil. At yung buhok daw, gulo-gulo. Basta pinakinggan ko na lang yung kwento niya na nakita niya raw. Pati pagkagat sa leeg noong biktima ay pinakita niya rin sa akin. Nung gabing yon, hindi ko inaasahan ang isang balita. May kumatok sa amin at nung buksan ko, gano'n na lang ang gulat ko, Sir Neb. Yung babaeng sinasabihan ni ate na isang aswang. Tinanong ko agad kung anong kailangan niya. Ngumiti muna siya sa akin bago sumagot. Sabi niya, gusto lang daw niyang ibigay kay Ate Esme yung chocolate na naiwan nito. Nagpunta raw kasi ito sa bahay niya. Nung kumuha siya ng chocolate para bigyan ito, bigla raw nawala si ate. Nagtatakbo. Hindi raw niya alam kung bakit, kaya pinuntahan niya na lang. Nag-alala daw siya. Sabi pa niya mag-isa lang siya sa bahay kasi nasa abroad ang asawa niya. Kaya natuwa siya nung puntahan siya ni Ate Esmeralda. Habang nagpapaliwanag yung babae, nakatitig lang ako sa kanya. Kasi hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Kung iisipin ko bang aswang siya o hindi. Baka kasi nagpunta lang siya sa bahay para siguruhin na hindi siya sinumbong ni ate sa nakita nito. Baka may masama siyang tangka kay ate. O baka naman tunay siyang tao na gusto lang makipagkaibigan. Kahit ganoon ang kalagayan ng ate ko. Papatuloyin ko sana. Pero nalingunan ko si Ate Esme sa likod ng kortina. Nakasilip na parang takot na takot. Yung babae na rin ang nagsabi na hindi na siya magtatagal. Iabot ko na lang daw kay Ate Esme yung chocolate na binigay niya. Tumango na lang ako at nginitian ko rin kahit na may duda ako. Ayoko lang na mahalata niya yung duda ko kasi baka pati ako ay aswangin niya. Sinabi ko na lang din na pasensya na kay ate. Ganoon talaga siya pag hindi pa lubos na kilala ang tao. Wala naman maski isa sa mga kapitbahay namin ang nagduda na aswang yung babae. Tanging si Ate Esme lang. Kitang-kita ko yung takot sa mga mata niya sa tuwing makikita yung babae na sinasabi niyang aswang. Nakita raw niya ito na nagbago ng anyo. Yun ang lagi niyang sinasabi. Hinayaan ko na lang, Sir Neb, kasi kasunod ng paglaganap ng balita tungkol sa gumagalang aswang ay yung balita rin sa mga sindikato na nangingidnap sa lugar namin. So hindi ko talaga alam kung alin sa dalawa ang paniniwalaan ko. Pero meron lang isang nangyari sa lugar namin. May kapitbahay kami na bagong panganak.
si Ate Julie. Madalas daw bumibisita doon yung babaeng pinaghihinalaan ni Ate Esme. Habang karga ni Ate Julie yung sanggol na anak niya at kausap yung babae, bigla na lang napaluhod at namilipit sa sakit. Tapos kahit nahihirapan ay gumapang palabas ng bahay nila Ate Julie. Sinubukan siyang tulungan ng mga nakakita, pero hinawi lang daw niya yung kamay ng mga tao at nagtatakbo na palayo. May isang sinabi si Ate Julie para kilabutan kaming lahat na nakarinig. Nung napadapa daw yung babae at habang gumagapang palabas ng bahay, ay tinutubuan siya ng balahibo sa buong katawan. At magmula nang mangyari yon, ay hindi na nagpakita ulit yung babae. Dahil doon, Sir Neb, ay naniwala na ako sa sinasabi ni Ate Esme. Malamang ay aswang nga yung bagong lipat sa lugar namin.